sakali naman masampahan ng impeachment complaint. Ito na senaryo. Senaryo lang naman nila ito. Ito yung drawing nila eh. Rapid fire! Sabi na nga ba pagkahaba-haba man ng prosesyon ay sa simbahan din ang tuloy. Dito, dapat makaramdam na kayo. Nadagdagan pa ang bilang ng mga kongresista na lumagda sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa Kamara. Isa-isa nang nag-iiktaran. Sinong nadagdag? Si Duterte wala nang kamandag. Hindi na sinusunod. Malalaman ninyo. Yan. Dapat mapansin ninyo yan. Kaya hindi kayo dapat matakot. Walang dapat katakutan. Mga kaibigan, sapagkat lame duck na yan eh. Yan yung tinatawag na lame duck. Wala nang nakikinig sa kanila. Ito mga gagong Dutertan ano masasabi nyo ngayon? Wala na wasak na wasak self-destruct na ito mga ito. Una, hindi magkamayaw. Ano gagawin? Ang daming plano, mga kaibigan. Lahat ng plano nila, sabi sa inyo, tinutorpedo ng tadhana Kaya kahit anong talino, manghiram ka ng talino kay Gloria. Yung kawalang yan, kay Gloria. Umiram ng talino kay walang yang Gloria. Ito naman si Sara, di ba? Yung mukha nito, mga kaibigan, mukha pa lang yan, di ko na iboboto mga kaibigan Parang ipinaglihisa ako sa sama ng loob. Di ba? Mas pagmasdan mong mabuti, malas yung ganyang mukha. Mga kaibigan, mamalasin lalo Pilipinas. Pag yan ang nagkamali kay boto, ano mangyayari sa Pilipinas? Immediately after the election, China na tayo talaga. Hindi ba? Wala ginulo tayo Bakit? Merong may mga masamang binabalak. Isa na nga, yung pagnanakaw at dahil sila'y magnanakaw, kailangan nilang proteksyonan ng sarili nila, kailangan nilang magtagal sa pwesto. Hindi na sila aalis sa pwesto. Yun ang pakay nila mga kaibigan Ganon din naman itong mga gagong nasa paligid niyan lahat ng yan Di ba? Yung pinapakita nila ay yung mga pagdepensa, di ba, sa mga mali niyang ginagawa. Ano tawag mo ron? Pagpapakita nila ng katapatan. Di ba? Lalo si Roque, hindi naman niya kasama dati yan, kaya kung makalolipap ngayon, gano'n na lang. Di ba? Kung makahimod sa tumbong mga kaibigan mag-aaway-away pa yan Ako na hihimod, di ba? Pag may ibang hihimod, ayaw nila nun. Di ba? Magagalit pa yan. Bakit? Para makapagpakita ng katapatan. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Si Amy Marcos, ultimong asawa ng may asawa, pinakidnap. Mga kaibigan, may asawa na. Pagkatapos pinuwersa na sila makasal. Hindi ba? Di ba may anak sila? Di ba? May anak silang Manotok ang apelyido, di ba? Mga kaibigan. Sino asawa nung tunay? May asawa yun si Aurora Pijuan Naging issue yan dati. Ikinagimbal ng marami yan. Mga kaibigan. Pagkatapos yung pamilya, tinakot pa. Pinadalan pa ng sulat. Kunyari, sulat ni Manotok. Humihingi ng 3 kondisyon. Nung kinidnap yung anak nila, dahil napabalita, akalain ninyo pinaratangan pa na kaya daw nagsasalita ng ganon yung pamilya, yung mga magulang ni Tommy Manotok at that time. Dahil sa kamag-anak daw nila si Mang Lapos na nasa Amerika na oposisyon. Gusto lamang daw siraan si Marcos. Tignan ninyo. Pero it turned out na totoo pala mga pangyayari. Hindi ba?
Nang agaw ng batuta si Aimee. Mga kaibigan. Ano pa? Di ba yung isang estudyanteng nagtanong lamang tungkol sa kabataan barangay kung bakit 21 anyos na kayo ba't nasa kabataan barangay ka pa sa charter nito hanggang 18 anyos lang ang kabataan barangay. Baka kalahin mo pinadukot na yung tao. At nawala na, patay na ng matagpuan. Mga kaibigan. Si Bongbong sinungaling. Sabi ni Duterte yan Dati, naggagamitan sila. Ito ang sasapitin ninyo, mapait. Ang sasapitin ninyo, kahihiyan pati sa sarili ninyo. Alam nyo, masama ngayon nauwi sa idolatry ang politika natin. Ito mga gagong mamamayan, ito mga bobo na nagpapahamak sa bayan natin at sa kapwa nila mga mamamayang Pilipino, hindi naiintindihan ang sinasabi niyan. Halos sinasamba na nila Ito, para sa mga nagre-reliyon, sabihin niyo sa akin kung mali. Kung kayo namimili kayo ng tamang relihiyon na inyong pupuntahan, hindi ba? Di ba nag-aanyaya tayo ng mga, kahit anong relihiyon to wala tayong sinasabi rito. Hindi ba naghihikayat kayo ng mga tao na aanib sa inyong mga relihiyon? Bakit? Kasi sinasabi yun ang anyang yun ang anyang tamang relihiyon, alinsunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ang tao na hinihikayat na makinig, di ba? Makinig sa mga sinasabi ng bawat relihiyon para makapagsuri, di ba? Paano kang makapagsusuri kung sarado isip mo? Di ba? Hindi makapagsusuri ang tao kapag sarado isip. At kapag sarado ang isip ng tao, malamang ay hindi tama ang kanyang paniwala. Di ba? Bakit ka tutulad doon? Gusto mo ba makatulad ka noon? Meron pa bang pagtatalunan sa pagpili ng kandidato ngayon? Pag pinili mo, ito si Sare. Sarado na isip mo. Di ba? Bakit? Hindi mo nakita pinagagawa ng pamilya niyan. Hindi mo nga matatawag na pakapala na lang basta yan sapagkat yan kahayupan na yung pinagagawa ninyong yan Sinisira ninyo yung yung ating mga proseso, lalo-lalo na ang ating mga batas. Di ba? Sa kanilang pinagagawang yan. Kaya tandaan ninyo, huwag na kayong boboto ng mga kaalyado nila. Sino man sa kanila. Huwag kayong boboto ng senador na galing dyan. Sapagkat mamanipulahin nila ang ating pong ang ating mga batas. Bakit pa tayo mag-i-eleksyon kung papayagan nating yang mga yan din ang makabalik sa pwesto? Hindi ba? Huwag na tayo mag-eleksyon. Ba't pa tayo mag-exercise ng ating karapatan? Sasayangin pa natin ang ating panahon. Di ba? Aksayang konsumo lang yan. Hindi ka naman pala makapaninindigan bilang isang Pilipino para sa kinabukasan ng iyong bansa. Sayang lang yung effort mo. Kaya kailangan ngayon, kung gusto mong manindigan ka hanggang sa huli. At wag mong papayagan na yung karapatang mong yan, na minsan mo lang magagamit, ay bababuyin pa, sasalaulain pa. Yan ang wag ninyong papayagan. Dahil yan, magsabuatan man ang magsabuatan yan, hindi sila magtatagumpay kapag ang taong bayan ay hindi pumayag. Sabi nga nung unang panahon, sabi nitong si Caligula,
ito'y naging emperador ng Italy. Ano sabi ni Caligula nung kanyang imperyo? Let the people be entertained. Hayaan nating ma-entertain ang mga tao so that they may forget. Paraan niya makalimutan nila ang alin? The poverty and misery. Mga kaibigan. Iyan Iyan ang ginagawa nila ngayon, circus. Nangyari na yan sa unang panahon, mga kaibigan. At yan naging ugali na ng mga humahawak sa puder ng kapangyarihan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Julian Ongpin!